kasunod ng kumpirmasyon ng International Criminal Court patungkol sa issuance ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasailalim ngayon ang mambabata sa protective custody ng Senado. Sa madaling sabi, hindi siya maaaring arestuhin sa loob ng bulwagan ng mataas na kapulungan. Kumbiyansa man sa proteksyon ng Senado, naging emosyonal si De La Rosa nang manawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang maaresto siya ng ICC. Narito ang kabuuan ng balita. Sa pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, hindi naiwasang magkaroon ng komosyon sa bulwagan ng mataas na kapulungan. Kasunod ito ng naging habulan sa pagitan ni De La Rosa at ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation na tinangka umano siyang pigilan na makapasok sa Senado. Sa gitna ng komosyon, pumunta si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado, bit-bit ang kopya ng anyay arrest warrant mula ICC laban kay De La Rosa. Lunes din ng gabi, kinumpirma ng ICC na inunseal na ang arrest warrant laban sa senador na noong Nobyembre pa in-issue. Sa gitna ng banta ng pag-aresto, nasa protective custody ng Senado si De La Rosa na pinoprotektahan siya mula sa anumang hakbang ng pag-aresto sa loob ng bulwagan. Dumulog na rin aniya ang kanyang kampo sa Korte Suprema para sa mga legal remedies laban sa nasabing arrest warrant. Ngunit sa kabila ng matapang na imahe ni De La Rosa, hindi niya naiwasang maluha nang manawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa mga banyaga. Yeah, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Dapat ko sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Aniya, ang apelang ito ay hindi lamang para sa kanyang kapakanan, ngunit pati na rin sa buong sambayan ng Pilipino. Panawagan niya kay Marcos, dapat niyang protektahan ang mga Pilipino at ang soberanya ng Pilipinas mula sa anumang bantang pambanyaga. Ito, sa kanya, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang problema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho ng Pilipino, Mr. President. Pareho ng Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa banyaga. Huwag doon. Ang apel ko sa kanya. Sa kanyang apela, umaasa rin siyang hindi na mauulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naaresto sa Pilipinas at kasalukuyang nililitis sa ICC. Sa panig ng Malacanang, handa ang gobyerno na bigyan ng proteksyon ang sinumang individual alinsunod sa batas na umiiral sa Pilipinas. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kapag kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.